In-interview natin ng isang gabi si si Attorney Claire Castro. Okay? And apparently, para sa ilang mga kababayan natin at ibang mga content creators na sumubaybay doon o napanood siguro, replay o hindi live, mukhang the meaning was lost in them. Kumbaga hindi nila na-gets yung punto ng mga pagtatanong ko. Okay? Siguro sanay sila na partisano yung pagtatanong. Okay? Diba binanggit ko na nga, first time ko makausap si Attorney Claire Castro, and I actually like her, no? Kasi sinusundan ko yung kanyang mga, to me, educational yung mga kinikwento niya sa yung mga binabanggit niya sa kanyang radio program, sa kanyang podcast. Nakakatulong yun para mas lumalim yung diskurso natin. Kumbaga marami ako natututuhan din sa kanya tulad ng marami nating mga kababayan. Sa akin, I consider her prior to her appointment dun sa Malacanang position as one of the significant independent voices in the public today, in the Philippines. No? Maganda yung kanyang following, maganda yung kanyang mga tinuturo, mga ipinapahayag. Okay? Ito yung hindi na gets ng mga BBM supporters. Pati yung mga trolls, di ba? Ito hindi nila na gets. Tumawid na kasi siya dun sa other side. Pag tumawid ka rin sa other side, mawawala independent voice mo whether you like it or not. Dahil ang boss mo na yung presidente. May mga na-offend sa tinanong ko, are you ready to lie for the president? Malalim po yung tanong na yon. Mababaw lang yung pagkakaanuhawa ng iba sa atin. Okay? Kasabay the very nature of being a spokesperson to a politician, to a government official, necessitates the possibility of saying untruths. Hindi mo pwedeng sabihin lahat ng katotohanan. Diba? E paano ko yung katotohanan makakasira dun sa principal mo? In that case, yung presidente. Kunwari, may katanungan tungkol sa isang programa ng presidente na walang kwenta, for instance. Yun yung katotohanan. Sasabihin mo ba, actually, yung pangako ng presidente last year, walang kwenta eh. Sasabihin mo ba yun? E di syempre magsisinungaling ka or i-dribble mo. As is expected of you. Yan ang sinasabi ko. Actually, kung ina-analyze nyo mabuti yung pagtatanong ko, marirealize nyo, I was even trying to protect Attorney Claire Castro because of what we know she has long been standing for. Diba? Importante independent voice. Ngayon, meron dito, mga mabababaw na mga tao. Nakakatawa actually, pero nakikita ko, pinapatulan ng mga trolls sa social media eh. Sinasabi nila, bitter daw ako, kaya ako tinatanong ng ganun si Attorney Claire Castro. Excuse me, bitter dahil nakuha si Attorney Claire Castro bilang Malacanang press officer. Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga pinapakalat nyong katarantaduhan? Mukha bang ako yung maiinggit dahil sa Attorney Claire Castro ay yung bagong Malacanang press officer? Sa tingin nyo, knowing me, aambisyonin ko yung trabaho na yun? Seriously? Kaya nga 'di ba sinabi ko sa inyo last episode, nagsasalita ako ng tapos. That's one job that I will never ever take on because I value my independent voice. Yung independent voice na yon, hindi magigets siya ng mga partisano na napapadpad dito sa programa natin. Kasi pag ginamit mo independent voice mo, lahat tatamaan. Pwedeng tamaan. Eh, di ba, not too long ago, etong boses na ito, sino na ba yung kinriticize? Di ba yung positioning or the lack of it, the senatorial candidate Bam Aquino, marami ring na-offend. Pero sana naunawaan nyo yung pinanggagalingan ng punto ko. Oh. So, I don't even know bakit ganun yung pagtingin ng iba. Nakakatawang, parang ewan, di ba? Parang, talaga, bitter for a job like that. And I was actually trying to be protective of her with that line of questioning. Kasi imagine mo, you built your career as a lawyer, as a trial lawyer. Ang ganda-ganda nung advocacies mo.
Tapos, of course, this is her decision. Sumama ka dun sa administration. Mawawala independent voice mo. Paano kung hindi ka naman magtagal dyan? Di ba kawawa, nabahiran, yung isang tao na mataas ang integridad. And honestly, alam nyo, ito tatapatin ko kayo, no? Nung nabalitaan ko yung appointment ni Attorney Claire Castro sa Malacanang, nagulat ako eh. Alam nyo kung bakit? Kasi Bongbong Marcos needs Attorney Claire Castro more than Attorney Claire Castro needs this job. Yun ang totoo. Ano ba yung nagiging ano ngayon? Tingnan niyo yung press conferences ngayon. Hindi siya yung dinesignate na spokesperson ng Malacanang, pero siya yung nagsasalita. Si J. Ruiz tahimik. Di ba? Ang nagsasalita si Attorney Claire Castro. Ano yung ginagawa niya? Taga-sagot, taga-salag, taga-opensa doon sa mga kung ano-anong binabato sa kanya o sa Pangulo nung Duterte at yung mga taga-suporta nila. So, kinailangan nila ng isang katulad ni Attorney Claire Castro para protektahan yung presidente. So far, ginagawa niya. Palaban, di ba? And sa akin, all this is temporary. Because remember, kung, di ba sinabi ni Attorney Claire Castro na nakausap natin siya, gusto raw ng Pangulo tulungan yung administrasyon, yung presidente, para sagutin itong mga fake news na kumakalat laban sa kanya. Ito naman kasi yung punto. Alam niyo po, dito sa laban sa kontra-disinformasyon, yung tinatawag na marami na fake news, dapat maliwanag na nakikipaglaban tayo base sa isang matinong prinsipyo. Hindi yung lalabanan mo yung fake news dahil ikaw yung tinatamaan. Pero kung yung fake news, tinatamaan yung kalaban mo, and in the process, pumapabor sa'yo, hindi mo nalalabanan. Nagigets niyo po yan. Doon po sa mga hirap makaunawa na mahilig lang troll. Kung talagang galit tayo sa fake news, lahat labanan. Lahat ng klase ng fake news. Pero kung sasabihin natin, ang mangunguna dito sa kampanya laban sa fake information o sa disinformation sa Pilipinas, tulad ng nadinig natin early during the time of the Marcos administration, talagang mapapataas yung kilay ng marami. Hindi ba nakinabang si Pangulong Bongbong Marcos dun sa mga disinformasyon na kumakalat during the campaign na hindi nila actively nilabanan? Yung sinasabi ko, pag ang disinformation ba, pabor sa'yo, okay lang. Pero pag hindi na, mag-a-appoint ka na ng katulad ni Attorney Claire Castro para labanan yan. Hindi naman mangyayari ito kung hindi nabiyak yung kanilang unit team, hindi po ba? Pero sila ba mismo, nung buo pa sila, hindi ba nila alam na meron palang kumakalat na fake news? Pabor sa kanila? At tina-target yung kalaban? Tingnan yung pag-aaral ng Vera Files before the 2022 elections. I-check nyo, available online. Sino yung pinaka-nakinabang daw doon sa mga disinformasyon na lumalabas? Again, kung lalabanan natin disinformation, dapat malinaw na matinong prinsipyo yung pinanggagalingan natin. Hindi yung dahil tinamaan lang yung ating patron, yung puon ninyo, bigla kayo naging instant advocates ng truth and accuracy. Magtigil nga kayo sa kaplastikan ninyo. Ngayon, sino ba yung gumagawa lang niyan consistently, whether you like it or not? Na kino-correct through fact-checking yung disinformation na kumakalat. Tingnan nyo sino gumagawa niyan. Di ba yung mainstream news organizations? Tingnan nyo yung Press One, tingnan nyo yung Vera Files. Hindi lang nila kino-correct yung mga disinformation na siguro na tingin nila detrimental dito sa sa mga Duterte. Tingnan nyo, i-content analyze nyo. Sige yung pabor sa kanila nagpapakalat yung kalaban nila. Fina-fact check din. Kasi mali, di ba? O sasabihin nyo, bakit puro ganito lang? Hindi ba obvious kasi na mas maraming disinformation ang gagaling sa ilang kampo lang? Hindi nyo may napansin yun? Speaking of disinformation,
Tingnan niyo yung mga lumabas na mga fact check articles during the time of the COVID lockdowns. 2 taon yon. Di ba useful yon yung pagpa-fact check? Dahil, imagine niyo, no? Pag naniwala yung mga kababayan natin sa ilang mga questionable information, inconclusive, or outright disinformation about COVID-19, it was a matter of life and death. Sino ba yung talaga nag-correct lang nun? Di ba mainstream media? Naasahan niyo ba yung mga vloggers nyo? Yung mga partisanan yung mga content creators dyan? Nasaan ba sila? Di ba? So, yun ang pinanggagalingan ng conversation na yun. And to me, that was a legitimate interview. Claire Castro man o hindi, inapunta sa ganung posisyon na yun. Yan ang problema rito sa sa public discourse natin. No? Talagang pabagsak ng pabagsak yung kalidad. Dahil hindi tayo nagkakaunawaan. Dahil yung iba, siguro talagang mababaw yung comprehension, and I know may ma-offend na naman dito, sasabihin, yabang nitong hayop na to, 'di ba? Iniinsulto kami. Kung nainsulto ka, tinamaan ka, at baka totoo 'yon. Pero yung karamihan sa mga nanonood sa channel na ito, critical mag-isip, critical thinkers, I'd like to believe, at hindi sila ma-offend. Okay? Ngayon, kung nayabangan pa rin yung iba, siguro may apologies, pero I'm just telling the truth. And I'm being passionate about it. Dahil actually, pag ina-analyze nyo po, pabagsak ng pabagsak yung kalidad ng political, yung public discourse natin. Dahil sa mga ganyang klaseng mga nilalang, na binababoy po yung diskurso natin. 'Di ba? Ang gawin nyo, ganito yan, no? Si Attorney Claire Castro, highly respected, person with integrity, who wants to help government according to her, at sumama siya ron, you can help her. Okay? But helping her doesn't mean patronizing her and turning a blind eye on whatever missteps or mishap that she might commit in the future. And knowing her siya mismo, she would welcome that. Huwag parang puon po yung pagtingin natin sa mga tao. Huwag idolatry. Kaya rin, di ba? Be critical of me. Kung minsan may mga sinasabi akong kalokohan dito. Although ako, in my heart of hearts, wala akong pambobolang sinasabi sa inyo dito sa programa. Okay? Nagre-real talk lang tayo. Miski minsan may buruan with Senator Edu Manzanas. Pero siguro naman doon sa mga sumusubaybay sa programa natin, malinaw sa inyo yung pinanggagalingan, no? Ito mga sinasabi ko. Ayan. So yun. Explain ko rin ibig sabihin ng patronizing. Paki-google na lang po dun sa hindi nakaunawa. Tingnan nyo ito. No? Si Attorney Claire Castro, tingnan nyo. Independent voice, pero ngayon ang mga sumusuporta sa kanya, hindi lang yung kanyang mga legitimate supporters na talagang sinubaybayan on how she built her career, how she established her credibility, and harness this integrity or character that she has. Ngayon, ang mga sumusuporta sa kanya, alam niyo kung sino? Yung mga partisanong pro-Marcos. Pati na yung mga trolls. Kasi si Marcos, marami rin mga trolls na pumapabor sa kanya, whether you like it or not. Yung mga loyalista. Bakit sila todo suporta ngayon kay Attorney Claire Castro? Alam niyo kung bakit? Kasi nagagamit nila at ng presidente nila isang taong may integridad in favor of him and against the Dutertes. Eto, subukan nyo. Paano kung dumating yung pagkakataon na wala na sa Marcos administration itong si Attorney Claire Castro? Bumalik siya rin sa kanyang pagiging independent voice sa public discourse at nabanatan legitimately yung isang pulisiya ng kanilang sinasambang politiko. I tell you, pupusta ako, si Attorney Claire Castro yung pagbabanatan nila. Puputaktahin nila. Anong tawag doon? Utilitarian. Nung napapakinabangan ninyo, okay kayo. Pero nung hindi na, wala ka na. Tama ba yun? Diba? Imagine I have to explain all these things, which to me were too obvious, supposedly during that interview. Pero because of all the disinformation coming out, diba? Meron pang iba, pinag-splice yung interview natin, diba?
Alam niyo, you people, grow up. Yan. Hindi pwedeng mabuhay kayo na puro ganyan lang yung pinagagawa ninyo.